Make Me Pregnant, Part 4. Astara Point of View. Nalimungatan ako dahil sa sakit na nararamdaman ko sa pagitan ng aking mga hita. Ouch! Mahinang usal ko, saka ako bumangon ng dahan-dahan, pero naramdaman ko na may nakayakap sa bandang tummy ko. May katabi ako? Napatingin naman ako kaagad dito upang makumpirma kung sino ang pisting yumakap sa aking tiyan. What the hell? Mahinang mura ko dahil napansin ko na wala pa akong saplot, pati na rin ang lalaking katabi ko. Oo, tama, lalaki nga. Oh, shit. So, nangyari na nga. Bagsak na ang iniingatan kong Leryo. My gosh, Atara. Nilibot ko ang paningin ko sa kwartong ito at nakumpirma ko na nasa VIP room niya kami. Dahan-dahan kong inalis ang pagkayakap sa akin ng stranger na katabi ko. At nung naalis ko na, kahit na may hapdi akong nararamdaman, tumayo ako at kinuha ang damit ko na nakakalat sa sahig, pero kaagad ko nasapo ang noo ko nang mapansin kong sira na lahat ng damit ko. Tinakpan ko ang katawan ko gamit ang kamay ko at paika-ika na naglakad para kunin yung pinagsuotan ng lalaki na nasa lapag din. Ang daya niya, pinunit niya damit ko tapos yung sa kanya hindi, pues kukunin ko na lang yung sa kanya. Sinuot ko ang pulong puti na suot niya kanina, pati na rin ang pants nito. Bahala na kung hindi na ako mag-underwear or mag-bra. Like di ko kaya magsuot ng underwear ng lalaki kahit ito lang meron dito. Hays! Kinuha ko na rin ang phone and bag ko na nakakalat din sa lapag. Naglabas ako ng 2 sticky notes mula sa bag ko at sinulatan ito. Hi, stranger. Thank you kagabi. Salamat sa sperm. Hehehe. I owe you damn much. Kung may mabubuo man, don't worry. Hindi mo ako pananagutan. Desisyon ko ito eh. Salamat ulit. Sulat ko sa sticky notes saka ito dinikit sa gilid ng kama niya. Nagmadali akong umalis habang paika-ika. Buti na lang wala pang tao dito sa hallway ng VIP room. Nagmadali akong bumaba at kapag siniswerte ka nga naman, wala din masyadong mga tao. Mga staff lang ng Jazzy. Nagmadali akong tumakbo palabas at pumunta sa parking lot para sumakay sa kotse ko. Kaso, napasipa ako sa inis nang makita kong flat ang gulong nito. Hindi na ako nag-aksaya na magmukmuk pa dahil gustong-gusto ko na makauwi at kapag siniswerte ka nga naman, may taxi kaagad dito sa labas kaya wala pa patumpik-tumpik ay sumakay na ako. Ma'am, saan po kayo? Tanong ng taxi driver na napagtanto ko na babae pala. Sa ano po? Napaisip naman ako kung saan ako pupunta. Hindi pwede sa mansyon kasi tiyak nagising na sila doon. Tapos makita nila na ganito ang itsura ko. No way. Kaya sa kundo ko na lang ako muna mag-stay. I bought my condo in my own money. Well, I'm proud to say that I'm an independent woman na hindi umaasa sa parents ko since when I'm a college student. Siguro nga dahil sa malayo ang loob ko sa kanila. Sa
Acario Condominium po. O sige po, saad ng driver ng taxi. Natahimik naman ako dahil nakakaramdam ako ng lamig sa loob ng katawan ko at the same time, hiya naman. Ma'am, buti na lang at ako ang nakasakay sa'yo, hindi yung mga ibang tarantadong driver dyan. Dahil tiyak babastusin ka nila, dahil ganyan ang itsura mo at napakaganda niyo pa naman po. Ma'am, sa susunod po, sana huwag po muna kayong pasok ng pasok sa mga taxi, lalo na ganyan ang kalagayan niyo ha. Babae rin po kasi ako ma'am, and nanay na rin, kaya alam ko na din lahat ng mga ugaling tao ngayon. Sorry kung sinasabihan kita ha. Concern lang ho ako. Napakamot pa ito sa batok habang sinasabi ito. Ate, tama ka eh. Salamat po sa paalala at concern. Buti na nga lang po at kayo nga po ang nakasakay sa akin. Sa susunod po, promise po, hindi na po ako agad sasakay sa mga taxi, lalo na kapag ganito ang itsura ko. Nakangiti kong sambit sa kanya. Sana lahat ng tao ganito katulad ni ating taxi driver. Walang anuman ma'am. Nag-aalala lang po talaga ako sa inyo eh. May mga anak din akong mga babae. Sambit nito habang nakatingin sa rear mirror. Salamat po sa concern. Nginitian ko siya at natahimik na kami hanggang sa nakadating na kami sa kondo ko. Ito po yung bayad, sambit ko, saka nag-abot sa bayad na may pasobra. Salamat po, ito po pala jacket. Bigay ko na lang po sa inyo yan para di masyado halata yung na wala kang bra. Naramdaman ko naman na nag-init ang magkabilang pisngi ko. My God! Thank you po. Kunin ko po number nyo para po ipabalik ko po tong jacket. Matamis ko ng usal dito pero umiling lang siya. Huwag na anak, wala rin naman akong cellphone. Regalo ko na lang yan sa'yo dahil napakaganda mong bata. Salamat po talaga, nginitian ko siya at ganun din siya sa akin. Saka ko sinuot ang jacket at nagmadali ng lumabas ng taxi. Nang makalabas na ako ay nagmadali akong maglakad papunta ng elevator dahil sa 3rd floor pa ang kondo ko. Suot-suot ko ang kulay itim na jacket na medyo mahaba sa akin. Niyakap ko rin ng mahigpit ang sarili ko. Nang makadating na ako sa harap ng elevator, agad akong sumakay doon at pinindot ang isang button na may nakalagay na number 3. Nang nasa 2nd floor na ako, may pumasok na 2 babae. Napatingin pa sila sa akin kaya napagilid ako. Nahihiya ako. Hindi rin nagtagal ay nakadating kami sa 3rd floor. At agad-agad akong lumabas dito. Minadali ko ang paglalakad ko. May napapatingin sa akin dahil kaagaw-agaw pansin ang suot at itsura ko, pero hindi ko na sila pinansin at didiri-diretso lang ako sa paglalakad. Hindi rin nagtagal ay nakadating na ako sa harap ng kondo ko at agad-agad kong tinype ang passcode nito. Nang makapasok na ako ay hingal na hingal akong umupo sa sofa at doon ko naramdaman ang sobra ang sakit sa pagitan ng mga binti ko. Paanong hindi sa sakit? Nakailang rounds kami nung lalaki tapos malaki yung kama. Pero seryoso, his body was really whole. Naramdaman kong parang may napunit sa akin na iwan ko at isa pa, Christian Grey siya. Paano ko nasabi? Ganito kasi yun.
Naramdaman ko na hinalikan niya ako sa liig ko kaya napakagat labi ako. Pababa ng pababa ang halik niya papunta sa dibdib ko. When he reached my bulb, he started sucking and playing my nipple using his tongue. Hiyaw ko sa sobrang sarap. Yung isang kamay niya, naramdaman ko na may ibang ginagawa ito sa perlas ko. Nilalabas-pasok niya ang daliri niya. Rito kaya napakagat ako sa aking labi. Ouch! Sigaw ko. Isang daliri pa lang. Pero nasasaktan na ako. Paano pa kaya kapag yung niya na yung pinasok? Your smell is so sweet. You're so beautiful, baby. Mahinang bulong ng lalaki sa tinga ko and hinalikan niya ako sa labi ko pero maya-maya pa ay bigla siyang tumigil. Why? Mapungay-pungay na mata na nagtanong ako pero tiningnan niya lang ang ibaba niya. Nakabukol na ito sa pants niya na animo ay puputok na. Magubad ka na kasi. Nakakunot noo kong sambit. Your wish, baby. Nakangising niyang sambit. Saka inalis ang suot niyang white polo at agad akong napanganga nang makita ko ang abs niya. Ang sheriff, mahinang bulong ko pero narinig niya pa pala yun kaya mas lalong nang aasar ang itsura niya. This is more delicious, baby. Nakangising sambit niya, saka ibinaba ang pants na suot nito, pati na rin ang panloob niya. Fuck, that's very big. Nakakatakot. Shit, kaya ko ba to? Mga ka-lovely, hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.